Nananampal ang lamig ng semento habang nakaluhod si Saturnina. Pinupunasan ng sahig ng mansyong ipinagawa ng kanyang anak. Sa itaas, humahalakhak ang manugang niyang si Veronica. Suot ang diamanteng binili mula sa perang panggamot niya. Patay gutom at pabigat, mariing bulong ni Veronica. Ngunit hindi niya alam, ang inang tinapakan niya ngayon ay ang gigiba sa kanyang kaharian bukas. Hanggang kailan magtitiis ang pusong ina bago ito tuluyang mag-aklas. Hayaan mo siyang magpakapagod dyan sa ibaba. Tutal, dyan naman siya magaling bago pa naging general ang anak niya. Kesa naman humilata lang siya at maging pabigat sa buhay natin. Ang malamig at matalim na boses ni Veronica ay tila punyal na tumago sa sahig ng ikalawang palapag. Direktang bumaba sa tahimik na kusina. Sumunod dito ang nakakapasong halakhak ng kapatid nitong si Carlo na sinusundan ng mga salitang puno ng pangungutya. Sinabi nitong baka namimiss lamang ng matanda ang amoy ng putik at labada dahil kahit kailan ay hindi na maaalis sa dugo nito ang pagiging mahirap. Habang umaalingaw-ngaw ang mga halakhak ng magkapatid mula sa marangyang sala, sa isang malamig at madilim na sulok ng laundry room sa ibaba, nakaluhod si Saturnina. Ang kanyang mga nanginginig at kulubot na kamay ay maingat na nagkukuskos ng isang maliit na mantsa sa paboritong uniforme ng kanyang anak na si Mateo. Ang semento ay napakalamig. Tumatagos ang panginginig mula sa kanyang mga tuhod patungo sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi ang lamig ng sahig ang nagpapanginig sa kanya, kundi ang lamig ng mga salitang kasasambit lamang ng kanyang manugang. Huminto ang lumang sipilyo sa paggalaw. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Isang mapait na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan, ngunit mahigpit niyang kinagat ang kanyang nanginginig na ibabang labi upang pigilan ang anumang hikbi na maaring makawala. Natatakot siyang marinig ng nasa itaas ang kanyang pag-iyak. Natatakot siyang masira ang kapayapaan ng tahanang itinayo ng kanyang anak. Sa loob ng mahabang panahon, ipinaniwala sa kanya ni Veronica na ang anumang pagrereklamo niya ay magiging mantsa sa malinis na pangalan at karera ni Mateo sa militar. Kaya pinili niyang manahimik. Nilunok niya ang bawat pang-iinsulto, binura ang sariling halaga at ginawang kuta ang pananahimik dahil para sa isang ina, ang kaligayahan ng anak ay higit pa sa sariling dignidad. Naramdaman ni Saturnina ang mabibigat na hakbang na pababa ng hagdan. Mabilis niyang pinunasan ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad at nagkunwaring abala sa pagbanlaw ng damit. Pumasok si Carlo sa kusina. Ang muka ay naglalarawan ng matinding pagkaarogante. Dala nito ang isang platong naglalaman ng mga tirang pagkain mula sa kanilang masaganang hapunan. Mga buto ng manok na may kakaunting laman, malamig na kanin, at sabaw na namumuo na ang sebo. Inilapag ni Carlo ang plato sa ibabaw ng lababo, hindi alintana kung malapit ito sa mga sabon. Tiningnan niya ang matanda mula ulo hanggang paa bago ngumisi. Sinabihan niya itong kainin na ang mga tira dahil sayang naman kung ipapakain lamang sa aso ng kapitbahay. Idinagdag pa nito na dapat magpasalamat ang matanda dahil naisip pa siyang itirhan ng asawa ng kanyang anak. Hindi umimik si Saturnina. Unti-unti siyang tumayo. Inaalalayan ang sariling baywang dahil sa matinding pangangawit at tinanggap ang plato nang nakayuko. Sa isang mahinang tinig, halos kasing hina ng ihip ng hangin, ay nagpasalamat siya. Pinasadahan lamang siya ng isang nanunuyang tingin ni Carlo bago ito tumalikod at naglakad pabalik sa itaas upang ipagpatuloy ang kanilang pag-iinuman. Maingat na dinala ni Saturnina ang plato patungo sa silid na ibinigay sa kanya. Hindi ito ang maluwang na master bedroom na orihinal na ipinagawa ni Mateo para sa kanya. Ginawa na yon ni Veronica na isang walk-in closet at home office. Ang silid ngayon ni Saturnina ay ang lumang imbakan ng mga gamit sa ilalim ng hagdanan. Amoy amag ang loob nito,
Walang maayos na bintana at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang mahinang bumbilya na palaging kumukurap. Naupo siya sa manipis at nanigas ng kutsyon. Sa halip na kainin ang malamig na hapunan, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa isang maliit na mesa sa tabi ng kanyang higaan. Nakapatong doon ang isang nakakwadrong litrato ni Mateo noong nakapagtapos ito sa Akademya Militar. Pilit na sumilay ang isang malungkot at mapait na ngiti sa mga labi ng matanda. Napansin niya ang isang maliit na butil ng alikabok na nakadikit sa salamin ng kwadro, eksakto sa pisngi ng kanyang anak. Maingat niyang inangat ang laylayan ng kanyang kupas at lumang duster at buong pagmamahal na pinunasan ang salamin. Hinaplos niya ang larawan. Tila ba pisikal niyang nahahawakan ang mainit na pisngi ng kanyang anak. Ibinulong niya sa hangin na maayos lamang siya, na huwag itong mag-alala dahil kinakaya pa niya ang lahat at basta't buo ang pamilya nito ay handa siyang tiisin ang kahit anong hapdi. Ang bawat salita ay may kasamang mainit na luhang tahimik na dumadaos-dos sa kanyang mga pisngi, bumabagsak at kusang natutuyo sa lumang tela ng kanyang damit. Sa labas ng awang na pinto ng bodega, isang pares ng mga matang naluluha, ang lihim na nakamasid. Si Nida, ang bagong kasambahay na galing pa sa probinsya, ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang apron. Kinakagat ng dalaga ang kanyang sariling labi upang pigilan ang pag-iyak. Hindi niya maintindihan kung bakit ang ina ng isang tanyag at iginagalang na general ay tinatrato ng mas masahol pa sa isang kaligaw na hayop sa loob mismo ng sarili nitong pamamahay. Nais niyang pumasok, nais niyang yakapin ang matanda, ngunit alam niyang wala siyang laban sa kalupitan ng mga amo sa itaas. Nang makaramdam ng matinding pagkahapo, nagpa siyang humiga ni Saturnina. Ngunit bago pa man lapatan ng kanyang likod ang kutsyon, isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa gitna ng kanyang dibdib. Kusang napahawak ang kanyang nanginginig na kanang kamay sa kanyang puso. Ang kirot ay mabilis na kumalat patungo sa kanyang kaliwang balikat. Nag-iiwan ng pakiramdam na tila may malaking batong nakadagan sa kanyang paghinga. Kinakapos ng hininga at pinagpapawisan ng malamig, pilit niyang inabot ang ilalim ng kanyang unan. Nakapan ng kanyang mga nanginginig na daliri ang maliit na plastik na bote ng kanyang maintenance na gamot para sa puso. Umaasa siyang makakakuha ng lunas mula roon. Ngunit nang iangat niya ang bote at subukang alugin, napansin niya ang kakaibang kagaanan nito. Wala siyang naramdamang paggalaw ng mga tableta sa loob. Sa gitna ng nanlalabong paningin at matinding paghihingalo, pinilit niyang buksan ang takip. Itinapat niya ang bibig ng bote sa kanyang nanginginig na palad. Hinihintay na mahulog ang gamot na magliligtas sa kanyang buhay. Ngunit walang nahulog, walang laman ang bote. Ang perang ipinadala ni Mateo noong isang linggo na eksklusibong nakalaan para sa kanyang kalusugan ay naglahong parang bula at ngayon ay nakasabit bilang isang kumikinang na diamante sa leeg ng kanyang manugang. Isang mahaba at pilit na paghangos ang kumawala sa mga labi ni Saturnina habang bumabagsak ang walang lamang bote sa sahig. Napasandal siya sa matigas na dingding, nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang paningin. Sa huling sandali ng kanyang ulirat, isang nakakabinging katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ba ang magiging katapusan niya? Ang mamatay ng mag-isa sa dilim, sa loob ng tahanang itinayo, mula sa pagmamahal ng kanyang anak? Pilit na idinilat ni Saturnina ang kanyang mga mata nang maramdaman ang manipis na sinag ng araw na tumatagos mula sa siwang ng pinto. Nakaligtas siya sa isang mahaba at naghihingalong gabi. Ang matalim na sakit sa kanyang dibdib ay bahagyang humupa, ngunit nag-iwan ito ng matinding panghihina na tila inubos ang lahat ng lakas sa kanyang mga ugat. Pinulot niya ang walang lamang bote ng gamot sa sahig at malungkot na ibinalik ito sa ilalim ng kanyang unan. Bago pa man siya makatayo ng maayos, biglang bumukas ang pinto. Bumungad ang mukha ni Veronica na bakas ang pagmamadali
Walang kahit anong bakas ng pag-aalala sa namumutlang mukha ng biyenan. Agad nitong hinila ang panginginig na braso ng matanda at sa pilitang isinuot sa kanya ang isang magandang blusa na binili pa ni Mateo noong nakaraang Pasko. Kailangan nilang mag-video call at kailangang magmukhang perpekto ang lahat. Sa harap ng kamera ng telepono sa gitna ng maluwang na sala, mabilis na nagbago ang anyo ng manugang. Ang matalim nitong mga mata kanina ay napalitan ng pilit na tamis at ang boses nito ay naging napakalambing na halos nakakasuka. Sinubuan nito ng hiniwang mansanas ang matanda habang masayang ibinabalita kay Mateo na inaalagaan niyang mabuti ang ina nito at binibigay ang lahat ng pangangailangan. Nakita ni Saturnina ang pagod ngunit masayang mukha ng kanyang anak sa screen. Gusto niyang umiyak at sabihin ang lahat. Na hirap na siya. Na unti-unti siyang pinapahirapan ng sariling manugang at wala na siyang gamot na maiinom. Ngunit nang magtama ang paningin nila ni Veronica sa gilid ng kamera, nakita niya ang malamig na babala sa mga mata nito. Tahimik na nilunok ni Saturnina ang kanyang mga luha. Sa kabila ng sakit at takot, pilit siyang ngumiti upang itago ang katotohanang unti-unti na siyang nawawasak. Sinasabing mabuti ang kanyang kalagayan at huwag nitong pabayaan ang sarili sa kampo dahil maayos na maayos ang lahat sa bahay. Pagkamatay ng linya, mabilis na naglaho ang pekeng ngiti ni Veronica. Padabog nitong inilayo ang plato ng prutas dahilan upang gumulong ang ilang piraso ng mansanas sa makinis na sahig. Dinuro nito ang mukha ng matanda, matigas na ipinapaalala na ang kahit anong reklamo nito ay ikasisira ng imahe ng general. Idiniin pa nitong kung talagang mahal niya ang kanyang anak, mananahimik na lamang siya sa isang tabi. Isinumbat ni Veronica na utang na loob pa ng matanda na mayroon itong natutulugan sa halip na mamalimos sa kalsada at siya pa ang magiging dahilan ng pagbagsak ni Mateo kung malalaman ng mga matataas na opisyal na magulo ang sarili nitong pamilya. Naiwang nakayuko si Saturnina. Ang kanyang nanginginig na kamay ay unti-unting umangat at dahan-dahang hinaplos ang madilim ng screen ng telepono sa mismong bahagi kung saan huling lumitaw ang nakangiting mukha ng kanyang anak. Tila doon na lamang siya kumukuha ng lakas upang patuloy na huminga. Mula sa kusina, palihim na nagdala si Nida ng isang basong maligamgam na tubig para sa matanda dahil napansin nitong panay ang hawak nito sa dibdib. Ngunit bago pa man niya ito maiabot, hinarang siya ni Carlo na kagagaling lamang sa labas. May kip-kip itong isang kulay berdeng folder na may tatak ng isang kilalang law firm. Pinanlisikan ni Carlo ng mata ang kasambahay. Binabalaan itong huwag mangialam sa hindi nito trabaho kundi ay uuwi itong lumuluha sa probinsya. Dali-daling umurong si Nida patungo sa kusina. Bit-bit ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Habang naglakad palayo ang magkapatid patungo sa opisina upang mag-usap ng masinsinan. Nang makasiguro si Nida na nakasara na ang pinto ng opisina at naiwan na mag-isa ang matanda sa sala, maingat siyang lumapit upang pulutin ang mga nagulong prutas sa sahig. Habang inaayos niya ang ilalim ng mesa, may napansin siyang isang nilamukot na papel na tila nahulog mula sa bulsa ni Carlo kanina. Kinuha niya ito at maingat na binuklat. Sa pagkakaunat ng papel, nanlaki ang mga mata ng kasambahay at biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Puno ang pahina ng paulit-ulit na pag-eensayo ng isang pamilyar na pangalan gamit ang itim na tinta. Iba't ibang kurba, iba't ibang diin ng ballpen, sinusubukan ng perpektong kumpas, ngunit iisa lamang ang malinaw na intensyon. Nakatingin siya sa paulit-ulit na pekeng pirma ng pangalang Saturnina Villanueva. Habang abala ang magkapatid sa opisina, tahimik na gumapang ang isang maliit na pag-asa sa isipan ni Saturnina. Inisip niyang baka nakalimutan lamang ni Veronica na ibigay ang kanyang gamot. Buong pag-iingat siyang pumasok sa silid ng manugang upang hanapin ang bagong reseta at ang mga tabletang sana'y binili mula sa padalang pera ni Mateo.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang unang kahon ng marangyang vanity table. Ngunit sa halip na gamot para sa kanyang puso, isang makapal na patong ng mga resibo ang tumambad sa kanyang mga luhaang mata. Mga katibayan ng pagbili ng mamahaling bag, sapatos at mga alahas na may tatak ng mga sikat na dayuhang pangalan. At sa ilalim ng lahat ng ito, isang kapirasong papel mula sa botika ang nagpakabog ng mabilis sa kanyang nanghihinang dibdib. Malinaw na nakasulat doon na ibinalik ang orihinal at mamahaling gamot para sa puso at ipinagpalit sa pinakamurang bitamina na walang kakayahang magligtas ng buhay. Tila pinupunit ang kanyang dibdib sa sakit ng katotohanang natuklasan. Dala ang nalukot na resibo, mabibigat ang mga hakbang na naglakad siya patungo sa kusina kung saan nakatayo si Veronica, abala sa pagtingin sa kanyang telepono habang umiinom ng yelong tubig. Nang may nanginginig, ngunit may bahagyang bakas ng tapang na boses ng isang inang nasasaktan. Itinaas ni Saturnina ang papel. Puno ng pighati niyang tinanong kung bakit ipinagpalit ang dugong dumadaloy sa kanyang puso para lamang sa mga luho at dekorasyon sa katawan. Hindi man lang nagulat o nakaramdam ng kaba si Veronica. Isang nakakapasong ngisi ang unti-unting gumuhit sa mga labi nito. Tila natutuwa pa sa kahinaan ng kaharap. Sa halip na humingi ng tawad o magpaliwanag, walang atubiling ibinuhos ng manugang ang yelong tubig mula sa kanyang baso nang direkta sa mukha ni Saturnina. Ang matinding ginaw ng tubig ay mabilis na tumagos sa manipis at kulubot na balat ng matanda. Ngunit mas nakakayelo at nakapanghihina ang mga salitang sumunod na binitawan ni Veronica. Mariin nitong sinabi na ang isang pabigat na palamunin sa bahay ay walang karapatang maghanap ng mamahaling lunas. Idiniin nitong mas may silbi pa ang isang magandang bag kaysa sa isang buhay na nag-aantay na lamang ng sariling katapusan sa isang madilim na silid. Upang mas lalong iparamdam ang kanyang kapangyarihan, walang awa nitong ibinagsak ang basong kristal sa sahig. Nagkadurog-durog ang salamin sa mismong paanan ng matanda. Kasabay ng pagkakabasag ng baso ay ang muling pag-atake ng matinding kirot sa dibdib ni Saturnina. Isang pamimilipit na pumilit sa kanyang mga tuhod na bumagsak sa malamig at basang marmol. Napakapit siya sa kanyang dibdib habang pilit na humihabol ng hininga. Pakiramdam niya ay may mga pinong karayom na tumutusok sa kanyang mga baga. Ngunit sa kabila ng matinding sakit at paghihingalo, ang nanginginig at basang kamay ng isang ina ay pilit na inabot ang pinakamatalim na piraso ng basag na salamin sa kanyang harapan. Pilit niya itong isinantabi, dala ng nakasanayang pag-aalala na baka may makatapak at masugatan, kahit na ang sarili niyang kaluluwa ay duguang-duguan na. Habang namimilipit si Saturnina, panandali ang umilaw ang screen ng telepono ni Veronica na nakapatong sa counter. Lumitaw ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, nagbabantang naniningil ng porsyento ng pera para sa proteksyon ng isang palihim na kargamento na paparating sa pantalan bukas ng gabi. Isang sikretong transaksyon na tiyak na yayanig sa malinis na pangalan ng pamilya Villanueva kapag natuklasan. Hindi pinansin ni Veronica ang mensahe. Mas lalong hindi niya pinansin ang naghihingalong matanda sa kanyang paanan. Pinulot lamang nito ang kanyang mamahaling bag na binili kapalit ng buhay ng kanyang biyenan. At walang lingon-likod na naglakad palabas ng kusina, iniiwan ang halimuyak ng kanyang pabango na nakakahalubilo ng amoy ng kamatayan. Naiwan si Saturnina na unti-unting pinipikit ang mga mata. Ang kanyang paghinga ay unti-unting nagiging mababaw hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng dilim. Ang tanging naiwan ay ang walang buhay na anino ng isang inang nakadikit sa malamig na sahig. Unti-unting nagbalik ang ulirat ni Saturnina sa gitna ng madilim at amoy-amag na bodega. Naramdaman niya ang hapdi ng malamig at maanghang na linimentong banayad na ipinapahid sa kanyang namamanhid na dibdib. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumungad ang lumuluhang mukha ni Nida. Nanginginig ang mga balikat ng kasambahay habang pilit na pinipigilan ang pag-iyak.
Sa kabilang kamay nito ay nakakuyom ang isang nilamukot na papel. Nang iabot ito ni Nida at ilapit sa naghihingalong liwanag ng bumbilya, tila tumigil ang pagtibok ng puso ng matanda. Malinaw na nakaguhit sa papel ang paulit-ulit na pagkopya sa kanyang pirma. Tila binuhusan ng kumukulong tubig ang buong pagkatao ni Saturnina nang mapagtanto niya kung ano ang pinaplano ng magkapatid. Ang pirma niya ay kailangan lamang sa isang tiyak na dokumento, ang titulo ng lumang lupain sa probinsya na naiwan ng kanyang yumaong asawa. Ito ang huling alaala ng haligi ng kanilang tahanan, ang mismong lupang ipinangako ni Mateo na tatayuan ng isang libreng klinika para sa mga mahihirap na matatanda. Hindi na lamang ang kanyang buhay at dignidad ang ninanakaw nila, pati na rin ang sagradong alaala ng kanyang asawa at ang pangarap ng kanyang anak. Isang kakaibang init ng tapang ang biglang pumukaw sa mahinang katawan ng matanda. Pinilit niyang tumayo, hindi ininda ang kirot sa kanyang mga kasukasuan. Maingat niyang kinuha ang isang lumang kahoy na kahon mula sa ilalim ng kanyang mga lumang damit, ang lalagyan ng orihinal na titulo. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib. Tila ba yakap-yakap niya ang kaluluwa ng kanyang yumaong asawa na nagbibigay sa kanya ng lakas upang lumaban. Dala ang kahon, lumabas siya ng bodega at nagtungo sa sala. Naabutan niya sina Veronica at Carlo na masinsinang nag-uusap. Pilit na hinahanapan ng paraan kung paano mabilis na maibebenta ang lupa upang matakpan ang malaking utang sa mga sindikato ng kargamento. Bago pa man makapagsalita ang magkapatid, isang matigas at nanginginig na tinig ang bumasag sa katahimikan ng maluwang na silid. Mariing sinabi ni Saturnina na hindi niya kailanman ibibigay ang lupa. Ipinagdiinan niyang kahit ubusin nila ang kanyang dugo, hindi nila mahahawakan ang tanging pamana ng kanyang asawa. Natigilan si Veronica, samantalang ang mukha ni Carlo ay mabilis na namula sa matinding galit. Lumapit ang lalaki at buong bagsik na sinabihan ang matanda na huwag magmalaki dahil ang lupang iyon ang tanging paraan upang hindi mapahamak ang buong pamilya. Sinubukan ni Carlo na agawin ang kahon, ngunit sa unang pagkakataon, lumaban si Saturnina. Mahigpit niyang ibinaon ang kanyang mga kuko sa kahoy, umiiyak at nagmamakaawang huwag nilang lapastanganin ang alaala ng kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, panandaliang umilaw ang telepono ni Nida na nakatago sa bulsa ng kanyang apron. Isang mensahe ang pumasok mula kay Aling Lourdes, ang kaibigan ni Saturnina sa simbahan. Nakasulat sa mensahe na nakahanap na ito ng paraan upang direktang makontak ang kampo militar kung nasaan ang general. Isang lihim na pag-asa ang naghihintay sa dilim, ngunit hindi na ito umabot nang mabilis upang pigilan ang kasamaan sa harapan nila. Sa labis na pagkainis ni Carlos sa pagmamatigas ng matanda, malakas niyang hinablot ang kahon dahilan upang masugatan ang mga manipis na daliri ni Saturnina. Hindi pa siya nakontento. Hinawakan niya ang braso ng matanda at kinaladkad ito patungo sa malalaking pinto ng mansyon. Walang awang binuksan ni Carlo ang pinto at buong lakas na itinulak si Saturnina palabas. Sumubsob ang matanda sa magaspang na semento ng balkonahe kasabay ng pagsisimula ng pagbuhos ng malakas at walang awang ulan. Bumagsak ang gabi sa isang iglap, sinabayan ng galit ng kalikasan. Ang malakas na dagundong ng kulog sa madilim na kalangitan ay tila nakikipag-ugnayan at sumasabay sa mga nakalulunos na iyak at pakiusap ng inang walang awang itinapon sa gitna ng unos. Ang mabigat at magarang pinto ng mansyon ay tuluyang sumara. Nag-iwan ng isang malamig at walang pusong harang sa pagitan ni Saturnina at ng mundong inakalala niyang ligtas. Ang walang habas na pagbuhos ng ulan ay mabilis na bumasa sa manipis niyang duster. Nakaluhod siya sa magaspang na semento ng balkonahe, pilit na idinidikit ang kanyang nanginginig at nagagasgas na mga palad sa makapal na kahoy ng pinto. Mahina
at halos paos na ang kanyang tinig habang nagmamakaawa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kahon ng mga alaala ng kanyang asawa. Binaliwala niya ang malalaking patak ng ulan na tila mga yelong sumusugat sa kanyang balat. Ang tanging nais niya ay mabawi ang huling piraso ng kanyang dignidad at ang sagradong pamana para sa mga mahihirap. Sa loob ng mainit at marangyang sala, nakaupo si Veronica sa malambot na sofa, nakahalukip-kip at walang kahit anong bakas ng awa sa muka. Dahan-dahan siyang humigop ng mamahaling red wine mula sa kanyang kristal na kopa habang nakatingin sa labas. Nang makita niya si Nida na humahagulgol at patakbong lumalapit sa pinto upang pagbuksan ng matanda, mariin niya itong pinigilan. Isang malamig na banta ang binitiwan ni Veronica, sinasabing kapag pinihit ng kasambahay ang doorknob na yon, pareho silang matutulog ng matanda sa kalsada ngayong gabi. Napahinto si Nida, nakagat ang sariling kamao habang ang kanyang mga luha ay sumasabay sa agos ng tubig sa bintana. Walang magawa kundi panoorin ang nakapanlulumong sinapit ng ina ng general. Sa labas, ang lakas ng hangin at ulan ay unti-unting gumagapi sa natitirang lakas ni Saturnina. Hindi na niya makuhang itaas ang kanyang mga kamay upang kumatok. Gumapang siya palayo sa pinto, naghahanap ng kahit maliit na masisilungan sa gilid ng balkonahe. Doon, napansin niya ang isang maliit na puno ng rosas na tinanim mismo ni Mateo bago ito umalis patungo sa kampo. Ang mga murang sanga nito ay pilit na yumuyuko at halos mabali sa higpit ng hagupit ng bagyo. Sa kabila ng sariling panginginig at matinding ginaw, inisip pa rin ng isang ina ang halaga ng mga bagay na mahalaga sa kanyang anak. Ikinulot ni Saturnina ang kanyang nanghihinang katawan at niyakap ang maliit na paso. Ginamit niya ang kanyang sariling likod upang maging panangga ng halaman laban sa marahas na ulan. Sa bawat patak na tumatama sa kanyang balat, ang tanging lumalabas sa kanyang nanginginig na mga labi ay ang pangalan ni Mateo. Isinasa mo sa hangin na sana ay dumating ang kanyang anak upang iligtas siya mula sa impyernong ito. Sa kabilang dulo ng salamin ng bintana, nanginginig na inilabas ni Nida ang kanyang lumang telepono na may malabong kamera. Itinapat niya ito sa maliit na siwang ng kurtina habang pumapatak ang kanyang mga luha sa screen. Kinuha niya ang larawan ng matandang babaeng nakayakap sa halaman sa gitna ng hagupit ng bagyo. Subalit ang signal ng network ay sadyang mahina dahil sa sama ng panahon. Pilit na idinidikit ni Nida ang telepono sa salamin. Nagdarasal ng taimtim na makarating ang larawan sa taong makakatulong sa kanila. Hindi na kinaya ng puso at katawan ni Saturnina ang labis na lamig at bighati. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo kasabay ng pagbagal ng pagtibok ng kanyang puso. Tuluyan siyang bumagsak. Ang kanyang putla at malamig na pisngi ay dumikit sa basang lupa, habang ang walang hanggang ulan ay patuloy na bumubuhos at nagpapaputi sa buong paligid hanggang sa lamunin siya ng ganap na kadiliman. Samantala, sa loob ng madilim na kusina, isang mahinang pag-ilaw mula sa screen ng lumang telepono ni Nida ang bumasag sa dilim. Malinaw na nakasulat sa maliit na screen ang mga salitang matagumpay na naipadala ang mensahe. Kinaumagahan, naiwan ang bakas ng malagim na bagyo sa buong paligid. Bago pa man sumikat ng tuluyan ng araw, walang awang hinila ni na Veronica at Carlo ang nag-aapoy sa lagnat at walang malay na si Saturnina pabalik sa loob ng bahay. Tila isang sirang manika na kinakaladkad ang matanda sa malamig na sahig. Itinatago sa madilim na bodega upang walang makakita sa kanilang kalupitan. Mabilis ang nilinis ang mga basang bakas sa sala. Pinagbantaan muli ni Veronica si Nida na tikom ang bibig at huwag makikialam kung ayaw nitong matulad sa nangihinang matanda na ngayon ay nagdedeliryo na sa sulok ng amoy amag na silid. Ngunit sa kabila ng matinding takot para sa sariling buhay, alam ni Nida
na hindi na niya maaaring ipikit ang kanyang mga mata. Nagpaalam siyang pupunta sa palengke upang bumili ng mga sariwang sangkap para sa tanghalian ng mga amo. Pagkalabas ng mataas na gate ng mansyon, mabilis siyang tumakbo patungo sa lumang simbahan sa bayan. Halos kapusin siya ng hininga nang maabutan niya si Aling Lourdes na tahimik na nag-aayos ng mga bulaklak at kandila sa altar. Puno ng luha at nanginginig ang buong katawan. Inilabas ng kasambahay ang kanyang lumang telepono at ipinakita ang malabong larawan ng isang inang nakayakap sa halaman sa gitna ng walang awang ulan. Tila piniga ang puso ni Aling Lourdes nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya lubos maisip na ang isang mabuti at tahimik na babaeng nag-alay ng buong buhay para sa pamilya ay ginagawang bilanggo at alipin sa sarili nitong pamamahay. Habang humahagulgol si Nida at ikinukwento ang walang pusong pagpapalit ng gamot at ang planong pagnanakaw sa titulo ng lupa, napakuyom ang mga palad ng matandang debota. Dahan-dahang hinubad ni Aling Lourdes ang kanyang paboritong pulseras na may maliit na krus at maingat na isinuot ito sa panginginig na pulso ni Nida. Sinabihan niya ang dalaga na magpakatatag na ang krus na yon ang magsisilbing panangga nito sa kasamaan. At ipinangakong hindi niya hahayaang mamatay si Saturnina nang walang kalaban-laban. Bilang isang dating nurse na nagsilbi noon sa militar, may mga naiwang koneksyon si Aling Lourdes sa loob ng kampo na labis niyang iningatan. Dali-dali siyang pumunta sa opisina ng parokya upang makigamit ng telepono. Samantala, sa isang malayo at mahigpit na binabantayang base militar, bigla ang ipinatawag ng mataas na commander si General Mateo Villanueva sa isang pribadong silid. Isang nakapagtatakang patawag dahil wala namang ulat ng labanan sa kanilang nasasakupan. Ngunit ang seryosong mukha ng commander habang may hawak na isang manipis na ulat ay nagbabadya ng isang balitang hindi inaasahan. Bumalik ang atensyon kay Aling Lourdes na mahigpit na nakahawak sa auditibo ng telepono, labis na kinakabahan habang naghihintay na may sumagot sa kabilang linya matapos idaan ng operator ang tawag sa iba't ibang departamento. Matapos ang ilang sandali nang nakakabibinging katahimikan sa loob ng opisina, isang malalim at baritonong boses na puno ng awtoridad ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Kalmado, ngunit may dalang bigat ng kapangyarihan. Ang tinig na nagsabing, General Villanueva ito, sino ang nasa linya? Sa kalaliman ng gabi, nang tuluyan ng humupa ang galit ng bagyo at napalitan ng nakapanginginig na hamog, isang madilim na sasakyan ang tahimik na huminto ilang bahay ang layo mula sa mansyon ng mga Villanueva. Mula rito ay bumaba si Mateo. Suot ang isang simpleng itim na jacket at maong, malayo sa kanyang kagalang-galang na uniforme. Nakarating siya isang linggo nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Dala ang bigat ng mga salitang narinig niya mula sa telepono. Ngunit sa halip na dumiretso sa malaking tarangkahan upang gisingin ang kanyang pamilya, isang kakaibang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang kanyang matalas na instinto bilang isang sundalo at general ay nag-udyok sa kanyang huwag ipaalam ang kanyang pagdating. Ginamit niya ang lihim na daanan patungo sa likod bahay, naglalakad ng walang anumang ingay sa ibabaw ng basang damuhan. Habang binabagtas ang madilim na likuran, napansin niya ang kanyang paboritong puno ng rosas na ngayoy bali-bali ang mga sanga at nakabaon sa putik. Bakas dito ang isang matinding pakikibaka sa ulan. Ngunit ang mas nakapukaw ng kanyang atensyon ay ang mahina at kumukurap na dilaw na ilaw na nagmumula sa maliit na bintana ng dating imbakan sa ilalim ng hagdan. Dahan-dahan siyang lumapit, pilit na inaaninag kung ano ang nasa loob ng inaakala niyang bodega. Pagkasilip niya sa maalikabok at malamig na salamin, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang matikas na general na hindi kailanman natinag sa gitna ng digmaan ay biglang pinanghinaan ng mga tuhod. Sa loob ng masikip na silid, nakita niya ang isang babaeng nakapulupot ang katawan sa isang manipis at kupas na kumot.
Halos hindi niya makilala ang sarili niyang ina. Ang mukha ni Saturnina ay malalim na, ang kanyang mga pisngi ay humpak, at tila tumanda siya ng higit sa 10 taon sa loob lamang ng ilang buwang pagkakahiwalay nila. Nakaupo ito sa malamig na sahig habang nanginginig, nangumunguya ng kapirasong malamig na kamote. Ang mga kamay nito na dating nag-aruga sa kanya ay binalot lamang ng mga maruruming basahan upang maibsan ang panginginig mula sa matinding ginaw. Tila pinupunit ng buhay ang puso ni Mateo. Ang mansyong ito ay ipinagawa niya mula sa kanyang dugo at pawis upang maging palasyo ng kanyang ina. Ngunit sa mismong mga mata niya, nakita niyang ginawa itong isang malupit na piitan. Buong pag-iingat at panginginig na inilapat ni Mateo ang kanyang palad sa malamig na salamin ng bintana. Pilit niyang hinahaplos ang anino ng kanyang ina mula sa labas. Tila ba umaasang mararamdaman ng matanda ang init ng kanyang pagmamahal sa kabila ng makapal na harang ng salamin. Nagunahang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Isang tahimik na pag-iyak ng isang inosenteng anak na nabigo sa kanyang tungkulin. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdadalamhati, isang figura ang gumalaw sa hindi kalayuan. Naaninag niya mula sa bukas na garahe ang kapatid ng kanyang asawa na si Carlo. Dala-dala nito ang isang mabigat at itim na maleta. Panay ang lingon sa paligid na tila may pinagtataguan sa gitna ng gabi. Mabilis na isinakay ni Carlo ang maleta sa trunk ng kanyang sasakyan at nagmamadaling lumisan patungo sa kadiliman ng kalsada. Bumalik ang tingin ni Mateo sa bintana at ang awa sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang nakakapasong puot. Ang kanyang mga luha ay natuyo sa init ng matinding galit. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at sa sobrang diin ay bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Handa na sana siyang sumugod, wasakin ang pinto at kaladkarin ang asawa niyang walang kaluluwa palabas ng bahay. Ngunit pumikit siya ng mariin. Ang galit ay kalaban ng tamang estratehiya. Alam ng general na kapag umatake siya ng padalos-dalos, makakagawa ng mga palusot ang mga ahas sa loob ng kanyang pamamahay. Kailangan niya ng matibay na ebidensya upang durugin sila ng tuluyan at wala ng kawala. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa salamin. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang nakapangingilabot na lamig at determinasyon. Naiwan ng isang sariwang patak ng dugo mula sa kanyang nakakuyom na kamao. Tahimik na bumagsak at humalo sa ulan na naipon sa basang semento. Pagsikat ng araw, formal na naglakad si Mateo papasok sa malalaking pinto ng mansyon. Bitbit ang kanyang itim na maleta. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang emosyon. Tila walang anumang bagyong nagdaan sa kanyang isipan kagabi. Agad na sinalubong siya ni Veronica na may nanlalaking mga mata, pilit na itinatago ang labis na pagkagulat at kaba dahil isang linggo itong napaaga. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanya, yumakap ng mahigpit at nagkunwaring sabik na sabik sa pag-uwi ng minamahal na asawa. Ngumiti si Mateo, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang malamig na mga mata. At dahan-dahang ginantihan ng yakap ng babaeng ngayoy kinasusuklaman ng kanyang buong kaluluwa. Habang nakakulong sa yakap ni Mateo, patagong pinanlisikan ni Veronica ng mata si Carlo, nakagagaling lamang sa kusina at nagulat din sa pagdating ng bayaw. Sa pamamagitan ng matalim na tingin, inutusan ni Veronica ang kapatid na mabilis ang ayusin ang kalat at ilabas ang matanda mula sa bodega upang magpanggap na maayos ang lahat sa paningin ng general. Ilang sandali pa, iniluwan ng pasilyo si Saturnina. Suot nito ang isang maluwang at magandang bestida, halatang sa pilitang ipinasuot upang itago ang pangangalumata at ang panginginig ng kanyang buto-butong katawan. Nang magtama ang kanilang paningin, tila may bumaon na libu-libong karayom sa lalamunan ni Mateo. Nilapitan niya ang kanyang ina. Bago pa man makapagsalita si Saturnina,
upang magsinungaling na nasa mabuti siyang kalagayan at masayang-masaya siya sa pag-aalaga ni Veronica. Marahang inabot ni Mateo ang mga kamay ng matanda. Naramdaman niya ang magaspang at sugatang mga palad nito. Malayo sa malambot na kamay na iniwan niya bago siya umalis patungong kampo. Dahan-dahang inangat ni Mateo ang kanyang kamay at banayad na hinaplos ang malalalim na kulubot sa noo ng kanyang ina. Sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng sigurado at nag-aalab na pangako, sinabi niyang nandito na siya at hinding-hindi na niya hahayaang may magpaiyak pa rito. Napatingala si Saturnina, bakas ang kalituhan at kaba sa kanyang luhaang mga mata. Hindi tiyak kung may alam ba ang anak o sadyang naglalambing lamang ito. Sa kalagitnaan ng masayang almusal na nagkukunwaring inihanda ni Veronica, sinadya ni Mateo na ihulog ang kanyang serbilyeta. Yumuko siya upang pulutin ito. Sa isang mabilis at hindi napapansing galaw, idinikit niya ang isang napakaliit na itim na bagay na kasing laki lamang ng butones sa ilalim ng makapal na kahoy ng hapagkainan. Isa itong maliit at nakatagong mikropono, isang taingang hindi nakikita na magiging saksi sa bawat kasinungalingang mamumutawi sa bibig ng mga taong nakaupo sa hapag na yon sa sandaling tumalikod siya. Matapos ang almusal, nagpaalam si Mateo upang maglinis ng katawan mula sa mahabang biyahe. Pagkapasok niya sa banyo at masigurong nakakandado ang pinto. Mabilis niyang inikot ang pihitan ng shower. Bumuhos ang malakas at makapal na agos ng tubig. Lumilikha ng isang mabigat na tabing na magtatago sa lahat ng tunog. Habang nababasa ang kanyang buong katawan, tuluyan ng gumuho ang malamig at matibay na pader ng general na kanyang itinayo sa labas. Sumandal siya sa basang dingding at doon, sa ilalim ng tuloy-tuloy na agos, pinalaya ni Mateo ang lahat ng luhang pilit niyang pinigil nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang ina. Ang kanyang malapad na dibdib ay mabilis na umaangat baba sa matinding paghikbi. Isang tahimik na pagdadalamhati at nag-aapoy na galit na natatakpan lamang ng walang humpay na pagbuhos ng tubig mula sa itaas. Kinaumagahan, formal na nagpaalam si Mateo sa kanyang asawa. Suot ang kanyang plansadong uniforme at nagdadahilang may mahalagang pagpupulong sa kampo. Subalit hindi kailanman lumabas ng subdivision ang kanyang sasakyan. Pumarada ito sa isang tagong eskinita, hindi kalayuan sa kanilang mansyon. Sa loob ng madilim na sasakyan na nagsisilbing mobile command center, nakabukas ang isang laptop na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng loob ng kanilang bahay mula sa mga maliliit na kamera na palihim niyang itinanim kagabi. Walang kurap na pinapanood ni Mateo ang screen nang makita niya ang galaw sa kusina. Maingat na nagsasalin si Nida ng mainit na lugaw sa isang mangkok para sana sa naghihinang si Saturnina. Ngunit bago pa man makahakbang ang kasambahay, mabilis na pumasok si Veronica. Walang anumang pasintabi o pagdadalawang isip na inagaw ng kanyang asawa ang mangkok at buong bagsik na itinapon ang laman nito sa loob ng basurahan. Sinundan pa ito ng mariing panduduro at pagbabanta sa umiiyak na kasambahay. Sa loob ng sasakyan, mahigpit na napakuyom si Mateo sa manibela. Ang kanyang mga bagang ay nag-iigting sa sobrang galit habang unti-unting nababasag ang lahat ng ilusyon ng pagmamahal na inakala niyang totoo. Makalipas ang isang oras, lumabas si Nida upang mamalengke. Habang naglalakad ang dalaga sa isang tahimik na pasilyo ng pamilihan, isang malapad na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Namutla si Nida sa matinding kaba nang makilala ang matikas na general na nakatayo sa kanyang harapan. Ngunit sa halip na magalit, unti-unting lumambot ang mga matalim na mata ni Mateo. Ibinaba ng general ang kanyang mataas na pader. Bahagyang yumuko sa harap ng simpleng kasambahay at buong pusong nagpasalamat dahil sa pagliligtas nito sa nag-iisang buhay ng kanyang ina. Napaiyak si Nida sa halo-halong ginhawa at pangungulila para sa matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay
Nang ilabas niya mula sa kanyang bulsa ang nilamukot na papel na naglalaman ng mga peking pirma ni Saturnina, ibinigay niya ito kay Mateo at buong tapang na isinalaysay ang malupit na pagpapalit ng mga mamahaling gamot sa puso ng matanda patungo sa mga walang kwentang bitamina upang maipambili ng mga luho. Tinanggap ni Mateo ang ebidensya at maingat itong itinago sa loob ng kanyang dibdib. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na supot mula sa isang sikat na botika na naglalaman ng pinakamabisa at dekalidad na gamot para sa puso. Ibinigay niya ito kay Nida at mahigpit na ibinilin na ilihim ang pagpapainom nito at itago sa pinakailalim ng unan ng kanyang ina. Gusto niyang iparamdam sa matanda na kahit nasa malayo siya, ang kanyang mga kamay ay patuloy na aakap at mag-iingat sa kanya. Pagbalik ni Mateo sa kanyang sasakyan, isang tawag mula sa isang pinagkakatiwalaang opisyal ng military intelligence ang pumasok sa kanyang ligtas na linya. Ayon sa inisyal na pagsisiyasat sa mga bank account ni Veronica at Carlo, nakita ang mga kahina-hinala at napakalaking paglipat ng pondo patungo sa isang kilalang sindikato ng mga smuggler sa Pantalan. Isang malaking misteryo ang nabuo sa isipan ng general kung anong klaseng ilegal na kargamento ang itinatago ng magkapatid gamit ang kanyang malinis na pangalan at impluwensya bilang pambalot. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa monitor ng laptop. Sa sala ng mansyon, nakaupo sina Veronica at Carlo. Tila seryosong nagbabalangkas ng isang masamang balak. Malinaw na nahagip ng mikropono ang malamig at puno ng kasakiman na boses ni Veronica. Nag-uutos sa kanyang kapatid na kailangan nilang pilitin ang matanda na idiin ang daliri nito sa papel ng bentahan ng lupa bago pa man sumapit ang gabi ng kanilang malaking gala. Ang bawat salita ay isang malinaw na hakbang patungo sa kanilang sariling pagkasira. Tahimik na inire-record at sinasaksihan ng mapusyaw at kumukurap na pulang ilaw mula sa nakatagong kamera. Ang mahabang hapagkainan ay nagliliwanag sa ilalim ng mamahaling aranya, puno ng mga masasarap na putahe na nakalagay sa makikintab na porselana. Formal na nakaupo si Veronica sa kabisera. Suot ang isang eleganteng damit na nagpapatingkad sa kanyang huwad na karangyaan. Buong pagmamalaki niyang ikinukwento ang mga detalye para sa gaganaping malaking gala bukas ng gabi. Walang kahihiyan niyang sinabi na gagamitin niya ang perang naipon mula sa pagtitipid sa gastusin ng bahay upang pondohan ang isang foundation sa ilalim ng pangalan ng pamilya Villanueva. Ayon sa kanya, ito ay isang perpektong paraan upang mas lalong hangaan ng lipunan at ng mga nakatataas sa gobyerno ang malinis na reputasyon ng general. Upang mas lalong pagandahin ang kanyang palabas, buong lambing na kumuha si Veronica ng malaking hiwa ng karne at dahan-dahang inilagay ito sa plato ng kanyang biyenan. Puno ng pag-aalaga ang kanyang tinig nang sabihin niyang dapat kumain ng marami ang matanda dahil labis siyang nag-aalala sa kalusugan nito. Dagdag pa niya, bilang isang asawa, tungkulin niyang iparamdam sa ina ni Mateo ang ginhawa at karangyaan upang masuklian ang mga sakripisyo nito noon. Nakayuko lamang si Saturnina, nanginginig ang mga labi at hindi makatingin ng diretso dahil alam niyang ang bawat matamis na salita ng manugang ay may katumbas na lason sa oras na tumalikod ang kanyang anak. Sumingit si Carlo na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, puno ng kayabangan at tila walang pakialam sa tensyon. Habang ngumunguya, tinawag niya si Mateo at Kaswal na humingi ng isang pabor. Sinabi niyang may mga negosyanteng kasosyo siya na naiipit sa ilang proseso ng adwana at isang tawag lamang daw mula sa isang general ay tiyak na magpapaluwag sa kanilang mga transaksyon. Kumpiyansa si Carlo na pagbibigyan siya ng bayaw. Umaasang magagamit ang bituin sa balikat ni Mateo bilang panangga sa kanyang mga palihim na gawain.
Isang tipid at malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mateo. Sa halip na magalit o magpakita ng pagdududa, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kopa na may lamang pulang alak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Veronica at nag-alay ng isang pasasalamat para sa di umano'y walang sawang pag-aalaga nito sa kanyang ina at sa pangangalaga ng kanilang pamilya. Ipinangako niya na makakakuha ang mga ito ng isang gantimpalang hindi nila kailanman malilimutan. Sa paningin ni na Veronica at Carlo, isa itong basbas at pagpayag, ngunit sa likod ng kalmadong mukha ng general, tahimik niyang inihahanda ang lubid na magbibitin sa kanilang pagkatao sa harap ng buong mundo. Habang patuloy na nagdiriwang ang magkapatid sa kanilang huwad na tagumpay, hindi nila napansin ang tahimik na nangyayari sa ilalim ng hapagkainan. Nakita ni Mateo ang labis na panginginig ng mga tuhod at kamay ng kanyang ina na nakapatong sa kandungan nito. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang malaking kamay sa ilalim ng mesa at mahigpit na hinawakan ng malamig at nangihinang mga daliri ni Saturnina. Sa pamamagitan ng simpleng hawak na yon, tila nagpadala ang general ng isang mainit na mensahe ng proteksyon, isang tahimik na pangako na matatapos din ang lahat ng paghihirap na ito. Bahagyang napabuntong hininga si Saturnina, nakahanap ng maliit na sandigan sa gitna ng hapag na puno ng mga ahas. Bago pa man matapos ang hapunan, kinuha ni Mateo ang kanyang telepono. Palihim at mabilis siyang nag-type ng isang maikling mensahe patungo sa kanyang pinagkakatiwalaang tenyente. Malinaw at walang paligoy-ligoy ang kanyang utos na paligiran ng mga armadong tauhan ang buong lugar ng paggaganapan ng gala eksakto 8:00 ng gabi bukas. Nang maubos ang laman ng kanyang kopa, nagpaalam si Mateo na aakyat na sa silid upang sagutin ang isang mahalagang tawag mula sa kampo. Agad na nagbago ang ihip ng hangin pagkapasok ng general sa itaas. Nawala ang matamis na ngiti ni Veronica. Agad nitong inilabas mula sa kanyang mamahaling bag ang isang nakatiklop na dokumento. Inilatag niya ito sa harap ng nagugulat na si Saturnina. Walang awa niyang inilapit ang isang itim na bolpen sa nanginginig na kamay ng matanda. Iginigiit na kailangan nitong pirmahan ang paglilipat ng titulo ng lupa ngayon din dahil naghihintay na ang mga bibili. Walang anumang pagpipilian ng matanda habang ang matalim na dulo ng bolpen ay nakatutok ng direkta sa malamig na papel na sumisimbolo sa huling yaman ng kanyang yumaong asawa. Mahigpit na idiniin ni Carlo ang kanyang mabigat na palad sa balikat ni Saturnina. Halos ibaon ang mga kuko nito sa manipis na damit ng matanda. Malamig at puno ng panggigipit ang kanyang pagbabanta. Sinabi niyang isang maling galaw lamang ng matanda ay sisiguraduhin niyang kakalat sa buong kampo militar na may ina ang general na nasisiraan na ng bait at nagiging pabigat sa lipunan. Pilit na isiniksik ni Veronica ang itim na bolpen sa nanginginig na mga daliri ni Saturnina. Tila isang napakabigat na bato ang bolpen na yon. Habang nakatingin sa puting papel na naglalaman ng kasunduan sa pagbenta, nagunahan ang mga luha sa pagpatak mula sa mga mata ng matanda. Bumalik sa kanyang isipan ang malawak na lupain, ang paboritong puno ng mangga ng kanyang yumaong asawa, at ang pangako ni Mateo na magpapatayo ng isang maliit na klinika para sa mga kapuspalad. Tila pinupunit ang kanyang kaluluwa sa tuwing naiisip niyang ang lahat ng yon ay mapupunta lamang sa walang kabuluhang luho at kasakiman. Nang bahagya ng dumampi ang matulis na dulo ng bolpen sa espasyong nakalaan para sa kanyang pirma, isang pamilyar at mabigat na yabag ang umalingaw-ngaw mula sa hagdan. Huminto ang lahat. Bumaba si Mateo. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay tila yelo na nakatitig sa kanila. Sa isang boses na kalmado, ngunit may dalang nakapangingilabot na talim, tinanong niya kung ano ang pinagkakaabalahan nila sa hapagkainan. Tila na kuryente si Veronica. Mabilis pa sa kidlat niyang hinablot ang dokumento mula sa ilalim ng mga kamay ni Saturnina at itinago ito
sa loob ng kanyang makapal na folder. Pilit siyang bumuo ng isang matamis na tawa at mabilis na nagdahilan na pinapakita lamang niya sa matanda ang mga disenyo ng imbitasyon para sa gaganaping gala bukas ng gabi. Sinabayan ito ni Carlo ng isang pilit na pagtango at pagkumpas ng kamay, bagamat halatang pinagpapawisan na ito ng malamig sa labis na kaba. Upang hindi mahalata ang labis na panginginig ng kanyang mga kamay, maingat na itinago ni Saturnina ang mga ito sa ilalim ng laylayan ng kanyang lumang damit. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang nanginginig na ibabang labi upang pigilan ang anumang hikbi na maaring makawala at magbigay ng dahilan upang mas magalit ang manugang pag-alis ng kanyang anak. Nakita ng general ang bawat panginginig at ang pilit na pagtatago ng kanyang ina. Lalong tumigas ang pasya sa kanyang puso habang lihim na nagpupuyos ang kanyang buong pagkatao. Kasabay ng sandaling iyon, nakaramdam ng mahinang pag-ilaw ang telepono ni Mateo mula sa loob ng kanyang bulsa. Isang lihim na mensahe mula sa kanyang mga tauhan sa intelihensya ang nagkumpirma na ang mga pekeng dokumento ng pautang gamit ang pangalan ni Saturnina ay naisumite na sa bangko ng sindikato upang pondohan ang parating na ilegal na kargamento. Ang huling pain ay tuluyan ng kinagat ng mga isda. Kumpleto na ang lahat ng sangkap para sa kanyang malaking patibong. May karagdagang impormasyon din na ang listahan ng kanyang mga VIP na bisita bukas ay lihim na nadagdagan ng isang napakahalagang pangalan, ang kalihim ng tanggulang pambansa mismo na sadyang inanyayahan niya upang maging pangunahing saksi sa mga ebidensyang inihanda niya. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa likuran ng kanyang asawa. Buong lambing niyang inabot at hinaplos ang maayos at mahabang buhok ni Veronica. Tila nag-aalab sa tuwa at kapanatagan ang puso ng manugang sa pag-aakalang nasa palad pa rin niya ang tiwala ng asawa. Ngunit hindi niya nakita ang madilim, walang awa, at nag-aapoy na anyo sa mga mata ng general. Bahagyang yumuko si Mateo, inilapit ang kanyang mukha, malapit sa tainga ni Veronica. Ang kanyang mainit na hininga ay may kasamang malalim at nakakakilabot na pangako. Habang nakangiting bumubulong na sa gabi ng gala, ipinapangako niyang tatanggap ito ng isang napaka-espesyal na regalong habambuhay nitong hindi malilimutan. Abala ang buong mansyon sa paghahanda para sa pinakahihintay na gabi ng malaking gala. Sa harap ng isang malapad na salamin sa kanyang marangyang silid, tila isang reyna si Veronica habang masayang sinusuri ang kanyang napakamahal at kumikinang na bestida, isang damit na binili mula sa perang ninakaw niya sa pamilya ng kanyang asawa. Puno ng kapalaluan at huwad na tagumpay ang kanyang mga ngiti. Sa kabilang banda, ipinatawag niya si Saturnina. Walang awang inutusan ni Veronica ang matanda na magsuot lamang ng isang lumang damit na kupas ang kulay at halatang napag-iwanan na ng panahon. Mariin at mahigpit nitong ibinilin na dapat umupo lamang ang biyenan sa pinakasulok at pinakamadilim na bahagi ng bulwagan upang hindi makasira sa kanyang perpektong imahe sa harap ng mga matataas at tanyag na panauhin. Sa loob ng maliit at madilim na bodega, tahimik na sinusuklay ni Nida ang manipis at ubaning buhok ni Saturnina. Hindi napigilan ng kasambahay ang bahagyang ngumiti sa kabila ng lungkot sa paligid. Yumuko siya at bumulong ng napakahina at puno ng pag-asa sa tainga ng matanda. Sinabi niyang huwag na itong matakot o lumuha pa. Dahil sa mismong gabing ito, tuluyan ng liliwanag ang madilim nilang kalangitan. Hindi lubos na maunawaan ni Saturnina ang ibig sabihin ng dalaga. Ngunit may isang kakaibang ginhawa siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Suot niya ang kanyang plansado at napakakisig na uniforme ng pagkaheneral. Puno ng mga kumikinang na medalya ng karangalan na nakasabit sa kanyang malapad na dibdib. Lumapit siya sa kanyang ina. Sa halip na sundin ang palihim na utos ni Veronica na huwag masyadong asikasuhin ng matanda,
Lumuhod si Mateo ng isang tuhod sa malamig na sahig. Buong pagmamahal at pag-iingat niyang inayos at ikinabit ang mga maluluwag na butones ng lumang damit ng kanyang ina upang maging mas maayos itong tingnan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang pamilyar at kumikinang na kwintas na perlas. Ito ang pinakainiingatang pamana ng kanyang yumaong ama para sa kanyang ina. Dahan-dahan at puno ng paggalang niya itong isinuot sa leeg ni Saturnina. Nang makita ito ni Veronica na nakatayo sa labas ng pinto, halos magliyab ang kanyang mga mata sa matinding inggit at inis. Ngunit upang mapanatili ang kanyang mapagpanggap na imahe, mabilis siyang nagkunwaring natutuwa at pinuri ang napakatamis na ginawa ng kanyang asawa. Hindi alam ng nagmamalaking manugang na sa mga sandaling iyon, ang labas ng marangyang hotel na paggaganapan ng gala ay tahimik na pinapalibutan ng mga armadong sundalo at mga ahente ng militar. Sila ay nakapwesto sa bawat sulok at labasan, seryoso at walang emosyon, naghihintay na lamang ng isang maliit na senyas mula sa kanilang komander upang isara ang lahat ng lagusan. Habang inaayos ni Mateo ang kanyang sariling uniforme, bago sila tuluyang umalis, bahagyang kumapa ang kanyang mga daliri sa isang maliit na itim na USB flash drive na nakatago sa loob ng bulsa sa kanyang dibdib. Isang USB na naglalaman hindi lamang ng mga nakakaiyak na video ng pang-aabuso, kundi ng isang napakalaking lihim na ebidensya ng katiwalian na tuluyang magpapadurog hindi lamang kay Veronica, kundi sa buong angkan ng mga nagpahirap sa kanyang ina. Pagsapit nila sa lugar ng pagdiriwang, bumukas ng maluwang ang malalaking pintuan ng bulwagan. Sinalubong agad sila ng nakakabulag na liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag na naghihintay sa kanilang pagdating. Puno ng pagmamalaki at kayabangan na naglakad si Veronica sa gitna ng pulang carpet, nakangiti ng malawak at kumakaway sa lahat. Pakiramdam ay siya ang pinakamakapangyarihan at pinakamagandang babae sa buong lipunan. Wala siyang kamalay-malay na ang bawat paghakbang ng kanyang matataas na takong na umaalingaw-ngaw at dumadagundong sa makinis na kahig na marmol, ay eksaktong paghakbang patungo sa sarili niyang bitayan. Puno ng mararangyang tao ang malawak na bulwagan. Kumikinang ang mga gintong palamuti at mga diamanteng suot ng mga panauhin. Nang tumuntong si Veronica sa itaas ng entablado, sinalubong siya ng masigabong paggalaw ng mga palad mula sa mga kilalang politiko, negosyante at mga matataas na opisyal ng lipunan. Puno ng kumpiyansa siyang humarap sa madla, hawak ang mikropono at sinimulang bigkasin ang kanyang inihandang talumpati na pinuno ng mga huwad na salita. Walang anumang bakas ng pagkautal habang nagkukwento siya tungkol sa halaga ng pagmamahal sa pamilya. Ang kanyang di umano'y walang hanggang pag-aalaga sa kanyang biyenan at ang kanyang malaking proyekto na magpatayo ng isang bahay kalinga para sa mga mahihirap na matatanda upang linisin ang perang nakaw. Sa paningin ng mga nakikinig at ng mga kumukuha ng litrato mula sa media, siya ang perpektong halimbawa ng isang dakilang asawa at walang dungis na manugang. Mula sa isang madilim at malayong sulok ng bulwagan, nakatayo si Carlo, nakasandal sa pader at nakahalukip-kip. Isang malaking nanggisi ng pagmamalaki at kayabangan ang nakapaskil sa kanyang muka, habang pinagmamasdan ang tagumpay ng kanilang panlilinlang. Tila ninanamnam niya ang paparating na yaman at kapangyarihan mula sa lahat ng mga kasinungalingang ito. Habang nangyayari ang lahat ng papuri at paghanga, sa pinakadulong mesa na halos hindi na maabot ng liwanag, nakaupo si Saturnina. Ang kanyang panginginig ay hindi dahil sa lamig ng paligid, kundi sa matinding takot at kawalang pag-asa. Nangilid ang kanyang mga luha sa tuwing naririnig niya ang bawat matamis na salita ng manugang na tila lason na, unti-unting pumapatay sa malinis na alaala ng kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng magandang programa, isang mayamang matandang babae sa kabilang mesa
ang aksidenteng nakahulog ng kanyang mamahaling serbilyeta dahil sa nakasanayang pagiging alipin sa loob ng sariling pamamahay sa mahabang panahon. Kusa at mabilis na yumuko si Saturnina mula sa kanyang upuan upang pulutin ang nahulog na tela at maingat na ibinigay ito sa panauhin, isang kilos na puno ng pagpapakumbaba at pangingimi na hindi nababagay sa isang ina ng matikas na general. Patuloy sa pag-ani ng papuri si Veronica at handa na sanang imungkahi ang malaking donasyon mula sa mga panauhin nang biglang mag-iba ang kulay ng malaking kumikinang na screen sa kanyang likuran. Nawala ang magandang litrato ng kanilang pekeng proyekto at napalitan ito ng mga magulong linya na tila nakakaranas ng matinding aberya sa signal. Bahagyang natigilan ang mga panauhin, naghihintay kung ano ang susunod na ipapakita. Bago pa man makapagsalita si Veronica upang humingi ng paumanhin at ayusin ang nangyayaring kaguluhan sa screen, isang matikas na figura ang dahan-dahang umakyat sa entablado. Si General Mateo Villanueva, suot ang kanyang formal at kinatatakutang uniforme. Itinaas ng general ang kanyang kamay nang may buong awtoridad upang patigilin ang anumang sasabihin ng kanyang asawa. Isang napakalamig at nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa naguguluhang si Veronica. Sa isang boses na sapat na upang marinig at magpatayo ng balahibo ng buong bulwagan, sinabi niyang tila nakalimutan ng kanyang mahal na asawa ang pinakamahalagang bahagi ng presentasyon, kaya't hayaan nitong siya na ang magpakita sa lahat ng totoong kalagayan ng kanilang pamilya. Kasabay ng malamig na pagbitaw niya sa mga salitang iyon, ay ang biglaang paglikha ng mikropono ng isang napakatining at nakakabinging ingay na tuluyang bumasag sa perpektong ilusyon ng gabing iyon. Muling nagliwanag ang malaking screen sa likuran ng entablado. Ngunit sa halip na ang mga magagandang plano at huwad na proyekto, isang malinaw at walang awang katotohanan ang tumambad sa buong lipunan. Lumabas ang video na kuha mula sa nakatagong kamera sa kusina ng mansyon. Malinaw na nakita at narinig ng lahat ang walang pakundangang pagbuhos ni Veronica ng yelong tubig sa mukha ni Saturnina. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang kanyang nakakapasong mga salita. Tinatawag na pabigat, palamunin, at walang silbi ang mismong ina ng general. Kasunod nito ay ang nakapanlulumong eksena kung saan tuluyang bumagsak at nawalan ng malay ang matanda sa malamig na sahig habang walang lingon-likod itong iniwan ng sariling manugang. Tila sabay-sabay na tumigil ang paghinga ng lahat ng panauhin sa loob ng marangyang bulwagan. Ang mga matang kanina lamang ay puno ng matinding paghanga ay biglang napalitan ng labis na pandidiri at pagkamuhi. Ang mga bulong-bulungan ng pagkadismaya mula sa mga matataas na opisyal at mga negosyante ay tila mga nag-aapoy na karayom na tumutusok sa balat ni Veronica. Bago pa man siya makapagsalita, sumunod na umalingaw-ngaw ang isang malinaw na audio recording ng boses ni Carlo. Naririnig ng lahat ang plano ng lalaki na ipagbili ng sapilitan ang lupang pamana ng mga Villanueva upang ipangbayad sa mga sindikato ng Ismagler at ang mariing pagbabanta nito na ididiin sa kahihiyan ang general kapag hindi pumayag ang matanda. Ang kayabangan sa mukha ni Carlo na nakatayo sa madilim na sulok ay mabilis na naglaho at napalitan ng labis na pamumutla. Tila isang taong pinapanood ang paghuhukay ng sarili nitong libingan. Sa matinding gulat at kahihiyan, nawalan ng kontrol si Veronica. Puno ng pagkabalisa siyang tumakbo palapit sa control panel. Pilit na pinapatay ang projector habang sumisigaw na isa lamang itong paninira at gawa-gawang palabas upang sirain ang kanyang perpektong pamilya. Ngunit isang malamig at makapangyarihang kumpas ng kamay lamang ang ginawa ni Mateo. Kasabay ng pag-angat ng kanyang kamay, malakas na bumukas ang mga pangunahing pinto ng bulwagan. Pumasok ang isang pulutong ng mga armadong sundalo at mga ahente ng militar.
Ang kanilang mga mabibigat na hakbang ay tila naghuhudyat ng katapusan para sa mga makasalanan. Mabilis nilang pinalibutan si Carlo, walang awang pinusasan at malakas na binasahan ng sakdal para sa mga kasong pandarambong, paggawa ng mga pekeng dokumento at direktang pakikipag-ugnayan sa mga kriminal na sindikato. Bumalik ang malamig na tingin ni Mateo sa kanyang asawa. Wala nang kahit isang patak ng pagmamahal o awa sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang kamay, buong lakas niyang ibinagsak ang isang makapal na folder sa mismong paanan ni Veronica. Nagkalat sa makinis na entablado ang napakaraming kopya ng mga bank statement, resibo ng mga ninakaw na pera, at mga ebidensya ng lahat ng panlilinlang na ginawa nito sa loob ng mahabang panahon. Tuluyang gumuho ang maskara ng reyna ng bulwagan. Ang kanyang marangyang kaharian ay naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, ng pilit na pag-iwas ng mga panauhin at ng pagdampot ng mga awtoridad sa mga kriminal, hindi pinansin ni Mateo ang asawang ngayoy umiiyak sa kahihiyan. Lihim na luminga ang kanyang mga mata at hinanap ang kinaroroonan ng kanyang ina. Mabilis niyang nilisan ang entablado at hinawi ang mga nagkukumpulang tao hanggang sa marating niya ang madilim na sulok kung saan nakaupo si Saturnina. Nanginginig ang matanda, labis na natatakot sa mga nangyayari at hindi mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Walang pag-aalinlangang hinubad ni Mateo ang kanyang mabigat at kagalang-galang na coat ng general. Maingat niya itong ipinatong at ibinalot sa nanginginig na mga balikat ng kanyang ina. Isang mainit na yakap na nagbabalik ng dangal at proteksyon na matagal nang ninakaw rito. Nang makita ni Veronica na tuluyan nang nawala sa kanya ang lahat, ang pera, ang kapangyarihan, ang reputasyon, at ang proteksyon ng kanyang asawa, nawalan siya ng lakas sa kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa sahig na marmol. Puno ng desperasyon, gumapang ang dating mapagmataas na manugang patungo sa kinaroroonan ni Saturnina. Mahigpit niyang niyakap ang mga binti ng matandang dati tinatapakan lamang niya. Ang buong bulwagan ay tahimik na nakasaksi at napuno ng mga nakakabinging paghagulgol at pagmamakaawa ng isang taong labis na uhaw sa kapatawaran upang takasan ang rehas na bakal. Isang kalunos-lunos na iyak ng taong minsan nang naghari sa kasamaan, ngunit ngayoy naghihingalo sa putik ng sariling kahihiyan. Nakakapit ng mahigpit ang mga nanginginig na kamay ni Veronica sa laylayan ng lumang damit ni Saturnina. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay puno ng mamahaling kolorete at kapalaluan, ay ngayoy basang-basa ng luha at pagmamakaawa. Pilit niyang ginagamit ang pinakamatalim niyang sandata, ang kahinaan at konsensya ng isang ina. Sa pagitan ng kanyang mga malalakas na paghikbi, lumuhod siya at humingi ng awa. Ginamit niya ang pagmamahal ng matanda kay Mateo. Paulit-ulit na sinasabing kung talagang mahal nito ang anak, ay hindi nito hahayaang mawasak ang kanilang pamilya. Ipinangako niyang magbabago siya na gagawin niya ang lahat upang makabawi. Huwag lamang siyang itaboy at ipadakip kasama ng kanyang kapatid. Tiningnan ni Saturnina ang babaeng nakadapa sa kanyang paanan. Sa loob ng mahabang panahon, ang mismong taong ito ang nagparamdam sa kanya na siya ay isang walang kwentang basura sa loob ng sariling tahanan. Ngunit sa halip na makaramdam ng puot, pagnanasang maghiganti, o kahit anong awa, isang napakalalim na kapayapaan ang unti-unting bumalot sa puso ng matanda. Napagtanto niyang ang eksenang ito ng pagmamakaawa ay wala ng anumang halaga. Hindi na kailanman maibabalik ng mga pekeng luhang yon ang mga gabing muntik na siyang mamatay sa lamig at gutom sa loob ng madilim na bodega. Dahan-dahan at walang anumang panginginig sa kanyang mga daliri, inabot ni Saturnina ang mga kamay ni Veronica. Marahan ngunit may dalang matinding diin na inalis niya ang mga pagkakakapit nito sa kanyang mga binti. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng manugang, sa isang tinig na hindi sumisigaw, ngunit may dalang bigat ng hindi masusukat na pighati at karunungan.
Nagsalita ang matanda. Ipinaalala niya na inialay niya ang kanyang buong buhay at piniling lunukin ang lahat ng pang-aabuso para lamang maprotektahan ang dangal ng pamilyang ito. Ngunit sa huli, natutunan niyang ang isang pamilyang bulok at puno ng kasamaan mula sa loob ay hindi kailanman karapat-dapat na isalba. Ang kapatawaran ay maaaring ibigay upang palayain ang sarili sa galit. Ngunit ang pagtitiwala at ang pagkakataong makapanakit muli ay hinding-hindi na niya ipagkakaloob. Tumayo si Mateo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang malapad na balikat ay nagsisilbing matibay na pader laban sa anumang manipulahin pa ng kanyang asawa. Mula sa loob ng kanyang uniforme, inilabas niya ang isang formal na dokumento. Ito ay ang mga papeles ng tuluyang paghihiwalay at pagpapawalang bisa ng kanilang kasal na ang pirma na lamang ni Veronica ang kulang. Walang anumang pag-aalinlangang ibinagsak niya ito sa harapan ng asawa. Malamig at walang emosyon ng kanyang utos, mahigpit na ipinagbabawal na muli pa itong magpakita o lumapit sa kanya o sa kanyang ina kahit kailan. Walang puwang ang awa sa puso ng isang general na nakitang sinira ng sarili niyang asawa ang nag-iisang babaeng nagluwal at nag-aruga sa kanya. Sa isang matigas na senyas ni Mateo, mabilis na lumapit ang mga nakatalagang gwardya ng hotel at hinawakan sa magkabilang braso ang nagwawalang si Veronica. Kinaladkad siya palabas ng marangyang bulwagan habang patuloy itong nagpupumiglas at humihiyaw sa gitna ng walang kapantay na kahihiyan, tahimik at puno ng pandidiri na pinanood lamang siya ng mga taong bahagi ng lipunang dati sumasamba at humahanga sa kanya. Nang tuluyang mailabas ang mga nag-udyok ng kasamaan at luminis ang hangin sa loob ng bulwagan, dahan-dahang tumayo ng tuwid si Saturnina. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang buwan ng pagyuko at pagkatakot sa sariling anino, ang kanyang likod ay naging tuwid na tuwid. Ang coat ng general na nakabalot sa kanyang manipis na mga balikat ay nagbigay ng kakaibang init at karangalan. Naglakad siya palabas ng bulwagan nang nakataas ang noo, magkasabay at mahigpit na inaalalayan ng kanyang nag-iisang anak na bakas ang labis na pagmamalaki sa kanyang mga mata. Nagsara ang malalaking pinto ng bulwagan, tuluyang nag-iwan ng isang madilim at masakit na kabanata sa likuran at nagbukas ng isang malawak na daan patungo sa paghilom. Ang lupang pamana na muntik ng manakaw at mawalang saysay ay tuluyan ng nailigtas. Ngunit isang bagong layunin ang naghihintay kung paano ito muling bubuhayin at gagamitin ng mag-ina para sa mas ikabubuti ng lahat. Kinabukasan, ang banayad at maligamgam na liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang tumagos sa makapal na salamin ng sasakyan habang binabagtas nila ang tahimik na daan pauwi. Lumipas ang isang buong taon na tila isang mabilis at banayad na pag-ihip ng hangin. Dala ang mga pagbabagong naghilom sa mga malalalim na sugat ng nakaraan. Ang dating tahimik at abandonadong lupain na pamana ng mga Villanueva ay napuno ngayon ng makulay na buhay at pag-asa. Sa mismong lugar kung saan muntik nang manakaw ang mga alaala ng nakaraan, nakatayo ngayon ang isang malawak at maaliwalas na pasilidad. Ang makapal na gintong letra sa arko ng tarangkahan ay malinaw na mababasa ng sinumang dadaan. Ang Rosa Saturnina Care Home. Sa gitna ng luntiang hardin na puno ng mga namumukadkad na bulaklak, masayang nag-uusap ang mga matatandang inabandona ng kanilang sariling mga pamilya na ngayoy nakahanap ng bagong tahanan. Makikita si Nida na maingat at magiliw na nag-aalalay sa kanila. Ang dating nakayukong kasambahay ay nakasuot na ngayon ng malinis at puting uniforme bilang isang nag-aaral na nurse. Tinupad ni Mateo ang pangakong pag-aralin siya bilang pasasalamat sa kanyang kabayanihan. Madalas din dumalaw si Aling Lourdes upang magbahagi ng mga kwento at mag-abot ng mga tulong mula sa kanilang parokya. At sa pinakagitna ng masiglang hardin, nakatayo si Saturnina. Wala na ang matandang kuba, payat, at laging nanginginig sa takot
sa loob ng madilim na bodega. Siya ngayon ay isang malakas at nakangiting ina, malusog ang pangangatawan at may kulay ang mga pisngi. Hawak ang isang maliit na pandilig. Masigla niyang inaalagaan ang mga hilera ng kanyang paboritong pulang rosas sa ilalim ng mainit at mapagpalang sikat ng araw. Mula sa pasilyo, lumapit si Mateo. Hindi na siya nakasuot ng makapal at seryosong unipormeng pangdigma, kundi isang simpleng damit pambahay na nagpapakita ng tunay niyang kapayapaan. Dala niya ang isang tasa ng mainit na tsaang gawa sa luya at pulot. Buong lambing niya itong inaabot sa kanyang ina at humalik sa noon nito. Sa kanilang tahimik at panatag na pag-uusap, nabanggit ni Mateo ang huling balita mula sa Maynila. Si Carlo ay kasalukuyang binubuno ang kanyang mahabang sentensya sa loob ng malamig na rehas nang walang sino mang dumadalaw. Si Veronica naman ay tuluyan ng nagtago matapos ibaon sa kaliwat kanang utang. Itinakwil siya ng lahat ng mga taong dati niyang pinagyayabangan sa lipunan. Namumuhay ngayon sa matinding takot, gutom, at walang katapusang kahihiyan. Nakinig lamang si Saturnina at bahagyang ngumiti. Walang kahit anong bakas ng pagkamuhi o pagmamalaki. Natutunan niyang patawarin ang mga taong nang abuso sa kanya. Pinili niya ang kapatawaran hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil kailangan niyang palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa mabigat na tanikala ng galit. Subalit ang kapatawarang iyon ay may kaakibat na matibay na pader. Hinding-hindi na niya bibigyan ng pagkakataon ang sino man na lapastanganin muli ang kanyang pagkatao. Natagpuan niya ang tunay na kapayapaan hindi sa pagganti, kundi sa pagkakita ng nangiti ng kanyang anak at sa pag-aalay ng kanyang natitirang lakas upang kalingain ang mga taong mas nangangailangan. Sa pagwawakas ng mahabang paglalakbay na ito, isang malalim na aral ang naiwan sa puso ng bawat isa. Ang isang ina ay likas na mapagsakripisyo, ngunit ang pananahimik sa gitna ng pang-aabuso ay hindi kailanman nagbubunga ng tunay na kaligayahan. Ang wagas na pagmamahal sa pamilya ay nagsisimula sa pagrespeto at pagprotekta sa sariling dangal. Hindi kailangang maging martir, hindi kailangang magpaalipin upang matawag na isang mabuting magulang. Ang totoong katapangan ay ang pagpili na tumayo at ipaglaban ang tama, kahit na ang kalaban ay ang mga taong piniling maging bahagi ng iyong pamilya. Ipinikit ni Saturnina ang kanyang mga mata. Huminga siya ng napakalalim, nilalanghap ang matamis na halimuyak ng mga rosas at ang sariwang simoy ng umaga na humahaplos sa kanyang mukha. Wala nang mga banta, wala nang mga sigaw, at higit sa lahat, wala nang pagpapanggap. Ito ang amoy ng tunay na kalayaan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagluha sa dilim, ang araw ay muling sumikat at nagbigay ng walang hanggang liwanag sa pamilya Villanueva.